Ngayong tapos na itong PBA Finals, itong Magnolia Chicken Templados ay pwede nang pumasok sa mga trade transactions dito sa Meralco Bolts. At ang isang nakikita natin dyan ay isang 3-team trade proposal na pwede nilang gawin kasama ang Phoenix. So ang mangyayari dito, makukuha ng Magnolia Chicken Templados yung first round pick ng Phoenix Fuel Master sa darating na draft. Ito ay pang number 4. Samantala naman, itong Phoenix Fuel Masters, makukuha itong si Jansen Rios at si Alvin Pasaol at isang future first round pick mula dito sa Meralco. Samantala naman, itong Meralco Bolts, makukuha nila itong si Jackson Corpus at si Rom De La Rosa mula sa Magnolia Chicken Templados. Itong si Corpus at si De La Rosa ay mga two-way player yan, nakaka-score at nakakadepensa. Parang si Jansen Rios ang laro niyan. At alam naman natin yan ang gusto ni Coach Nenad Vucinic, kaya mapapakinabangan niya ang dalawang nabanggit. Samantala naman, itong Phoenix Fuel Masters, itong si Rios at si Pasaol, mahusay din yan ng mga scorers at makatutulong yan dito kay Jason Perkins at kay Tyler Tio. Plus, meron pa silang isang first round pick na makukuha mula dito sa Meralco Bolts. Sa panig naman ng Magnolia, makukuha nila yung first round pick ng Phoenix. At dahil ito'y pang number 4, marami silang player na pwedeng pagpilian para madagdag dito sa kanilang lineup. Kung ganyan ang mangyayari, makikita natin talaga na magiging maganda ang resulta nito para kay Coach Chito Victolero, lalo na at naghahanap sila ngayon ng mga big men na pwedeng idagdag dito sa kanilang lineup. Dahil syempre, ang gusto ng Magnolia ay makakuha nung talagang makaka-contain dito kay Junmar Fajardo. Nagawa yan ng Meralco dito kay Brandon Bates na limitahan kahit papano si Junmar at yan ang gusto ng Magnolia. Marami ng big men itong TNT Tropang Giga pero naghahanap pa rin sila ng iba pang pwedeng idagdag dahil na-injure nga itong si Brandon Roser at hindi pa natin tiyak kung kailan makababalik itong si Poy Eram. So sa kasalukuyan maraming pinag-aaralan ito si Coach Chot Reyes lalo na sa pag-adjust dito sa kanyang lineup. At ang isang nakikita natin dyan ay pwede nilang kunin ito si Christian David mula dito sa Blackwater Bossing. Ngayon, para doon sa mga magtatanong kung ito bang si unrestricted free agent Roy Rosario, makukuha pa nila. Sa tingin ko malabo na yan bumalik dito sa TNT. Lalo na at alam natin na nangyari. Inoferan sa Japan ito si Rosario ng malaking kontrata. Tinanggihan niya ni Troy dahil loyal siya sa TNT. Pero ang ginawa ng TNT, tinrade lang si Rosario dito sa Blackwater para makuha si Calvin Optana. So sa tingin ko hindi na babalik si Rosario dyan. Samantala naman kung si Christian David, magandang makuha yan ni Coach Chot Reyes dahil to ay merong outside scoring parang si Calvin Oftana. Ang laro ni David pwede maging isang Calvin Oftana kung bibigyan ng pagkakataon. So magiging magandang addition to sa lineup ni Coach Chot Reyes. Sa ngayon kung yun namang kapalit ang pag-uusapan, hindi yan problema. Nakita natin dito sa trade kay Ray ng Batak, mukhang ito si Montalvo, si Varilla, o kaya si Ebonia lang ang kailangan idagdag ng TNT. Samantala naman, kung ito si David ang kukunin nila, baka ito lang si Galinato ang kailangan nilang i-give up o kaya mga future picks. Kaya sa tingin ko magiging itong okay para kay Chot Reyes kung sakasakaling makuha nila si Christian David para mailabas yung potential talaga nito. Sa ngayon, makikita rin natin na bukod dito kay David, naghahanapan ng ibang scorer itong si Coach Chot Reyes na may dadagdag dito sa lineup ng TNT para ma-complement itong si RR Pogoy at ito si Calvin Oftana para hindi na naman sa kanila palagi nagre-rely itong TNT Tropang Giga.